Tama na po. Pakiusap, huwag niyo na po ituloy ang tangkali niyo. Pamangkin niyo po ako. Napakabango mo talaga. Ang tagal kitang pinangarap, Risa May. Ikaw lang kasi. Mas pinili mo ang kuya ko. Mas gwapo naman ako dun eh. Tito, hindi po ako si Mama. Shh! Huwag kang maingay. Sisiguraduhin kong masasarapan ka rin. Pagbigyan mo na ako, Risa May. Wag! Sabi nang manahimik ka eh. Ang istoryang ating mapakikinggan ay hindi angkop sa mga batang tagapakinig sapagkat ito ay naglalaman ng mga sensitibong eksena at linya na hindi dapat mapakinggan ng mga bata. Ang ibang parte ng istorya ay naglalaman ng mararahas na salita at hindi kaaya-aya sa pandinig, kaya patnubay ng nakatatanda ay kailangan. Para sa mga lolo at lola ay isang mahalagang kayamanan ng kanilang mga apo. Kagaya na lang ni Lola Flor, wala siyang ibang inaasam kundi ang ikabubuti at ikasasaya ng kanyang pinakamamahal na apo. Lahat ng mabuting asal ay itinuro niya rito. Ngunit isang pangyayari ang magdadala ng poot at pagsisisi sa kanya. Pangyayaring magtutulak kay Lola Flor para gawin ang isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Nabalot ng galit at pagkamuhi ang kanyang puso, kaya bilang ganti ay pinatawan niya ng kaparusahan ang mga dahilan ng pagkawala ng kanyang apo. Ano ang kaparusahang ipapataw ni Lola Flor sa mga nagkasala? Maaari pa ba siyang magpatawad? Halina at sabay-sabay nating pakinggan ang hinagpis ng isang lolang labis na nagmahal at nag-aruga sa kanyang apo. Ate Rafa! Tawag ka na po ni Lola. Mag-aalmusal na raw po tayo. Oo, nandyan na. Onyok, apo. Pasuyo ako ng mga kubyertos. Opo. Dahan-dahan lang. Baka madapa ka. Lola, ito po pala yung napalanunan ko kagabi sa sanalihan kong contest. Maliit lang po to, pero makakatulong po sa gastusin dito sa bahay. Ano ka ba namang bata ka? Ang mabuti pa, itabi mo na yan at iyong ipunin. Para kung may gusto kang bilhin, mabibili mo. Hindi rin naman kalakihan ang gastusin dito sa bahay. Kaya pa naman ng lola. Ang dami ko kayang tanggap na tahi ngayon. Pero Lola, ang gusto ko po sana, huminto na po kayo sa pananahi. Gusto ko na relax na lang kayo. Isa pa, may nakukuha naman po akong allowance galing kila Tito Bruno. Sa pasukan naman po, hindi na natin iintindihin ng tuition dahil nakapasa po ako sa scholarship program. Eto na po. Ay, salamat, apo. Maupo ka na at kumain na tayo. Ikaw naman, itabi mo na yan. Hindi rin ako pwedeng huminto sa pananahi at wala namang scholarship program sa paaralan nila, Onyok. Lola, malaki ang allowance ko. Kung tutuusin, sobra pa yun sa amin ni Onyok. Kaya huwag ka na po masyadong mag-isip. Sige ka, tatanda ka kaagad niyan. Aba, ang batang ito, talaga namang matanda na ako. Hindi naman po. Para lang po kayong kapatid ni Ate Rafa, Lola. Parehas nga po kayong maputi Hindi tulad ko, maitim. Apo, hindi ka maitim. Ang tawag sa kulay mo ay kayumanggi. Kaya huwag kang ganyan magsalita sa sarili mo. Totoong sinabi ni Lola, Onyok. Isa pa, ikaw ang pinaka-cute na kapatid ko. Aba, baka paglaki mo, habulin ka pa ng mga babae ha? Lalo na yung mga kaklase ko, mas gusto umurenong kulay ng lalaki. Kaya dapat proud ka sa kulay mo. Matangos pa ang ilong mo na lalong magpapapogi sa'yo sa future. Siya, tama na yan at kumain na tayo. Mamimitas pa ako ng gulay sa aking hardin para maibenta kay Aling Susing.
Tutulong po ako sa pamimitas, kaya kakain na ako ng marami para may lakas ako. Masayang nagsalo ang tatlo sa kanilang agahan. Nang matapos sila ay nagkanya-kanya na sila ng gawain. Si Rafa ang nakatokang maglilinis ng bahay, habang sina Lola Flor at Onyok naman ay nasa hardin para mag-ani ng mga gulay na dadalhin nito sa kanyang kumaring may tindahan. Pagsapit ng 1:00 ng hapon ay isang tricycle ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Bumaba mula roon ang pinsan ni Rafa sa ama na may dalang mga karton at mga supot. Nang makita yon ni Onyok na nakatanaw sa bintana, ay kaagad itong tumakbo palabas at tinulungan ang kararating lang na bisita. Lola! Ate! Nandito po si Ate Sabi! Ang dami niyo pong dalang pagkain! Kasin! Lola Flor! Nandito na po ang pinakamagandang diwata. Bakit ang dami mo pong dala, Ate Sabi? Anong meron? Birthday mo? Loka-loka, mabuti na lang talaga at nagmana ka sa akin ng ganda. Reward mo yan sa akin dahil wagi na naman ang prinsesa ng mga Del Mundo. Ang galing ko talagang manager. Oh, Sabrino, nandito ka pala. Ay, ouch naman, Lola Flor. Kung todo makeup pa akits, sabi na lang po ang itawag niyo sa akin. Ang sagwa ng Sabrino? Pakiramdam ko, tombi ako. Tombi? Ano po yun? Pagkain po ba yun? Onyok, hindi. Ang ibig sabihin ng tombi, tomboy. Ano na naman ba yung dala-dala mo? Mukhang namakyaw ka na naman ah. Ito po ba? Mga grocery po yan para sa inyo. Abay, napakarami naman. Lola, kulang pa po yan. Pasasalamat na rin po ng pamilya namin sa pagpapalaki at pagmamahal sa maganda kong pinsan na nagmana sa akin ng itsura. Nagmana? Hindi naman po kayo magkamukha ni Ate Rafa. Maputi at makinis sa mukha ni ate. Unat at mahaba rin po ang makintab na buhok niya. Parang ang layo po. Alam mo, Onyok, kung wala lang si Lola Flor dito, baka natirista kita. Okay ba ako? Nagtawanan sila sa naging takbo ng kanilang pag-uusap. Magkakatulong din nilang inayos ang mga grocery na dala ni Sabi. Habang ginagawa nila yon ay biglang naalala niya ang tunay niyang pakay. Yon ay ang tungkol sa isang paligsahan ng ganda at talino. Ay, oo nga pala. Nabalitaan mo na ba ang gaganamping paligsahan sa kabilang barangay? May paligsahan sa kabilang barangay? Parang hindi ko pa naririnig. Anong klaseng paligsahan? Binibining marikit yata ang title eh. Nagtanong na rin ako kung ano ang mga requirement. At pwede mong salihan yun kasi ang age limit ay 13 years old hanggang 17. Pero nagamit ko na ang gown na binigay mo sa nakaraang sinalihan ko, di ba? Hindi problema yun. Ako na ang bahala. Huwag ka na mag-isip pa. Sagot kita sa contest. Basta ba, ipanalo mo ha? At muli mong iuwi ang korona at tropeyo. Di ba, Lola Flor? Ang sa akin naman basta gusto ng aking apo at masaya siya, susuporta ako. Ayun oh! Ano Kasin? Go, 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 go na ba? Go, Ate Rafa! Kaya mo yan! Sige na nga, pero tulungan mo ako, Ate Sabi ha. Kailan ba yun? Nitong darating na Sabado. May 3 araw ka pa para makapaghanda. Sa isusuot mo, ako na ang bahala. Hair and makeup, ako na rin. Ayos lang po ba, Lola? Kung ano man ang desisyon mo, suportado kita. Ay, sige po, Ate Sabi, sasali ako. Masaya naman si Sabi sa sagot sa kanya ni Rafa. Maging ang dalaga at si Onyok ay nasasabik din sa bagong paligsahan na sasalihan ni Rafa.
Habang si Lola Flor ay masayang nakikinig at nagmamasid lang sa kanila. Simula ng araw na yon ay naghanda talaga si Rafa hanggang sa dumating na ang araw ng paligsahan. Kasin, ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ka pa nagbubuntong hininga. Huwag mong sabihin sa akin na kinakabahan ka. Ay, kinakabahan talaga ako, Ate Sabi. Ano ka ba? Ngayon ka pa talaga kinabahan? Pangilang contest mo na ba to? Saka, panigurado namang ikaw ang mananalo. Bukod sa ikaw ang pinakamaganda, ay ikaw din ang mukhang matalino. Ate, hindi tayo dapat na magpakampante. Lalo na po at hindi rin basta-basta ang mga makakalaban ko. Kahit ano pang sabihin mo, para sa akin, ikaw pa rin ang winner. Kahit ano pa ang mangyari. Salamat po, Ate Sabi. Ang swerte ko talaga at may pinsan akong kagaya mo. Hindi siguro ako makakasali sa lahat ng mga paligsahan kung wala akong supportive at sponsor na pinsan. Naku naman! Nagdrama ba? Tumigil ka na nga. Ang mabuti pa, itaas mo ngayong tingin. At kagaya ng pag-iensayo natin, smile and walk like a real queen. Kaya ko to. That's my girl! Kaya, go, go, go! Oh, ikaw na yata ang tinatawag sa stage? Tumayo na si Rafa at nagpakawala muna ng isa pang buntong hininga. Pagkatapos nun ay taas noo siyang nagtungo sa stage at doon ay rumampa na may nakakaakit ng ngiti. At katulad ng mga nakaraang paligsahan na kanyang sinalihan ay muli siyang nagwagi. Kaya naman masayang-masaya ang dalawa, lalo pa nga at naiuwi nila ang korona at tropeyo. Kasama ng mga yon ay ang cash prize na nagkakahalaga ng 5,000. Hindi lang yon dahil hakot award din siya. Ilang mga sash din ang kanyang natanggap. Lola Flor! Anyok! Nagwagi na naman ang ating Disney princess! Ay, napakagaling talaga ng aking apo! Ay. Wow! Napanalunan mo po ang lahat ng ito, Ate Rafa. Ang dami! Sayang, hindi po kami nakapanood ni Lola. Huwag ka nang malungkot. Hindi bale, sa susunod, isasama na namin kayo. Hay naku Lola Flor, kung alam nyo lang, grabe ang kaba ng ating Disney princess. Napilitan tuloy akong mag-ala-advisor. Kahit na hindi yun ang forte ko, kakaloka. With matching action talaga, Ate Sabi. Ganun talaga, no? Para mas makatotohanan. Kaloka ka, girl. Ay, oo nga pala. Gusto ba ninyo ng kape o gatas? Ay, wag na po Lola Flor. At Gora Bells na rin naman akits. Baka mamaya hinihintay na rin ako ni Pudra. Akalain pa niyang nakipagtanan na ako. Tanan talaga? Yes! Tanan talaga. Alam naman natin na ako lang ang unika iha niya. Unika iha? Ano po ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, nag-iisang anak na babae. Ha? Hindi naman po babae si Ate Sabi. Ay, ouch naman! Ang kapal na nga ng make-up ko. Hindi pa rin ako babae sa paningin mo. Hindi po. Ang turo po sa amin sa school, 2 lang ang kasarian ng mga nilikha ng Diyos. Yon ay babae at lalaki. Mali po bang sinabi ni Ma'am? Mali siya. Sabihin mo sa kanya, itututor ko siya. Dahil may likha rin ng Diyos na katawang lalaki pero pusong babae. Ano ang tingin niya sa mga kapederasyon ko at miyembro ng LGBT? Sugo ng demonyo? Apa,
Kapag nakita ko yung teacher mo, ingungud-ngud ko talaga siya. Ate Sabi, hayaan mo na. Hindi pa naman masyadong naiintindihan ni Onyok at masyado pa siyang bata. Saka, papaapekto ka ba sa mga ganong salita? Sige ka, tatanda ang itsura mo. Magkakaroon ka ng mga wrinkles. Oh, bet mo ba yon? Ay, no. Masisira ang beauty ko. Pabus na nga. See you tomorrow. Babu! Sa pag-uwi ni Sabi ay nagpahinga na rin ang tatlo. Bagamat madaling araw na silang natulog ay maaga pa ring bumangon ang maglola. Nakasanayan na rin kasi nila na maagang bumabangon para magawa ang mga gawaing bahay. Ganoon sila pinalaki ni Lola Flor. Nang umaga ring yon ay muling nagpunta sa kanila si Sabi. Inihati dito ng ama na kapatid naman ng tatay ni Rafa. Lola Flor, kumusta po? Aba, ngayon ka na lang ulit nagawi dito sa amin ah. Ay, sandali at ipagbabalot kita ng gulay. Wow! May libreng gulay na naman ako. Salamat po. Pasensya na rin po sa abala. Ay naku Papa, yan lang pala ang dahilan kung bakit ka nagpresentang ihatid ako eh. Tito Bruno? Aba, himala po yata. Hinatid mo po si Ate Sabi. May ibibigay ako sa'yo. Ito, allowance mo yan para sa linggong ito. Ay naku, hindi na po kailangan. Wala naman pong pasok at nanalo po ako sa contest na sinalihan ko. Tanggapin mo na. Pwede mo namang ipunin yan para kung may gusto kang bilhin. Isa kang Del Mundo. Wala na rin ang kapatid ko na dapat ay nag-aalaga at nagpapalaki sa'yo. Sana naman, hayaan mo akong gawin ang hindi nang gawa ng papa mo. Kahit sa ganitong paraan lang, pakiusap. Pero napakalaki po ng 10,000 para lang sa isang linggo. Tanggapin mo na Kasin. Manipis lang kay papa yan. Ay sige na nga po. Iipunin ko na lang po ito para may pambili po ako ng mga gamit sa pasukan. Hindi mo kailangan paghandaan ng pasukan. Dahil ako ang bahala sa mga gamit mo. Ipapasyal ko kayo ni Lola Flor bago ang pasukan. Kaya, ibili mo na lang ng mga bagong damit at sapatos yan. Salamat po, Tito Bruno. Mana po talaga sa inyo ng kabaitan si Ate Sabi. Excuse me? Mas mabait ako. Oo na. Ayaw talagang nagpapatalo eh. Bruno, eto na ang mga gulay mo. Sariwa ang mga yan at bagong pitas. Salamat Lola Flor. Mauna na rin po ako. At kailangan ko na pong pumunta sa store namin. Huwag kang pasaway dito ha. Huwag mong bigyan ng sakit ng ulo ang maglolola. Ano? Bata lang? Umalis ka na nga? Sige po, Lola Flor. Rafa, sunduin ko na lang mamaya ang dalaga ko. Sige po. Ingat po kayo sa pagmamaneho. Sa pag-alis ni Bruno ay iirap-irap pa sa papalayong sasakyan ng kanyang anak. Natatawa naman si Rafa na katabi lang nito. Oh, baka mahipan ka ng masamang hangin at gawin kang duling ha. Ay nako, si Papa na lang ang gawin niyang duling. Ay, may iba ako. Kasin, kapag binibigyan ka ni Papa ng allowance, tanggapin mo lang. Karapatan mo yan. Lalo na at may parte naman talaga ang iyong ama sa mga negosyo ng pamilya. Huwag ka na mahihiya. Oo na lang, Ate Sabi. Tara na sa loob. Ipapakita ko pa sa'yo yung bagong tinahing damit ni Lola Flor para sa atin nila Onyok. Pati ako meron. Ang sweet talaga ni Lola Flor. At dahil dyan, sisiguraduhin kong ipagtitimpla ko ng masarap at sosyal na kape si Lola. Ay, tara na, dali!
Magkahawak ang mga kamay na pumasok ang magpinsan sa loob ng maliit na bahay ni Lola Flor. Habang ang matanda naman ay nagpatuloy sa pamimitas ng mga kamatis na muli niyang ititinda. Sa maghapon ay tumambay at nakipagkulitan lang si Sabi sa maglolola. Nang sumapit ang hapon ay sinundo na rin siya ng kanyang ama. Bye-bye, Ate Sabi! Babus! Napakaganda talaga ni Rafa. Ay, huwag mong sabihin na pati si Rafa, hindi mo pinalagpas sa kamanyakan mo? Grabe ka naman, anak. Totoong napakaganda naman talaga ng pinsan mo. Kamukhang kamukha niya ang kanyang ina. So, pinagnanasaan mo nga si Rafa. Ay naku papa, tigilan mo yan. Hay ka na naman siguro. Nagbibiro ka ba? Hindi mo ba nakikita ang nakikita kong ganda ng pinsan mo? Isa pa, wala ka namang pakialam dati kung gumagamit ako Hindi mo naman pera ang ginagastos ko. Saka, pangtanggal stress ko lang yun. Seryoso ka talaga? Nakakadiri. Akala ko pa naman, hininto mo na ang paggamit ng pinagbabawal na gamot. Ay, umuwi na nga lang tayo. At tigilan mo ng pagdanasa mo sa pinsan ko. Dahil kahit pudra kita, hindi ako tanga na tatango-tango lang sa mga maling ginagawa mo. Pamangkin mo pa naman at anak ng kapatid mo? Ay, nakakadiri ka talaga. Wala namang masama sa paghanga. Hindi mo rin naman sasabihin sa kanya, di ba? Kahit ano pang sabihin mo, hindi pa rin tama. Hindi ka ba natatakot na baka dumating ang panahon na sa impyerno ka pulutin? Matuto ka namang matakot. Pasensya na tayo, anak. Wala na akong kinatatakutan. Demonyo ko talaga. Wala kang kasing sama. Tumatawa-tawa pa si Bruno para lalong inisin ang kanyang anak. Samantala, sa loob ng bahay ng maglolola ay masaya nilang pinag-uusapan kung gaano kabait ang mag-ama. Lingid sa kanilang kaalaman ay may masama palang iniisip si Bruno sa kanyang sariling pamangkin. Lumipas pa ang mga araw at laging nagpupunta sa kanila si Sabi. Tila ba lagi itong nakabantay sa kanyang magandang pinsan. Bagay na hindi naman binigyang pansin ng maglolola. Isang araw ay nagtungong muli ang Becky sa bahay nila, ngunit hindi na ito nag-iisa. Kasama nito ang kanyang ama. Kasing! Lola Flor! Onyok! Oh, ano nangyari? Bakit ka sumisigaw dyan? Malapit na po ang dibo ko. Ay oo nga pala no. Hindi pa ako nakakabili ng regalo. Mamimili ka ba ngayon ng mga gagamiting pang dekorasyon? No need. Kumuha ko ng gagawa nun. Nandito ako para sa isusuot ko. Nasaan si Lola Flor? Pasok muna kayo, tatawagin ko lang si Lola. Nasa kusina siya, nagluluto ng tanghalian. Si Lola bang pagagawain mo ng gown mo? Yes! Yes! And yes! Sandaling nagtungo ang dalagang si Rafa sa kusina upang tawagin ang kanyang lola. Hindi naman naghintay ng matagal ang mag-amang naiwan sa sala dahil kaagad na pinuntahan sila ni Lola Flor. Oh, Bruno, Sabi, hinahanap niyo raw ako. May importante daw po na sasabihin ng binata ko. Binata talaga? Nakatodo make-up at crop top pa ako? Tapos ang itatawag mo sa akin, binata? Pasensya na. Ang dalaga ko pala. Yan! Ganyan dapat. Ikaw talaga, Ate Sabi. Ay, oh,
Sabihin mo na ang pake mo kay Lola Flor. Nasasabik na ako eh. Ganito po kasi Lola Flor. Di ba malapit na ang dibo ko? Aba, oo nga pala ano. So, ito na nga po. Dahil malapit ng birthday ko, plano ko po sana na magpatahi ng aking bonggang gown. At request ko po sana, ikaw po magtahi. Kung hindi ka lang po busy. Sigurado ka? Matagal-tagal na akong hindi nananahi ng mga ganoong kasuotan. Pero, tiwala po kami na kayang-kaya niyo po. Noon pa man, matagal ka na pong kilala na pinakamagaling na mananahi dito sa baryo natin. Pero sa panahon ngayon marami ng mga kilalang mananahi ng mga ganong uri ng kasuotan. Pero, ikaw po ang bet ko na gumawa ng aking dream gown. Pag hindi po ikaw ang gagawa, edi hindi na lang po ako magsa-celebrate ng debut ko. Nako, nanakot pa. O siya, sige na. Susubukan ko. Anong klaseng gown ba? Ay, yes! Love talaga ako ni Lola. Bali po ang gusto ko po ay yung body fit na maraming kikinang-kinang at may mahabang slit sa gilid. Anong kulay ba ang gusto mo? Dahil morena po ako, kulay dark pink. Para Barbie ang datingan. O siya, sige. Ako nang bahala. Bukas mamimili na ako ng mga tela na aking gagamitin. Ito po pala ang down payment namin. Ay nako, wag na. Regalo ko na lang sa dalaga mo. Ang laki-laki na nang naitulong niyong mag-ama sa amin Ay, no. Diyan naman po ako hindi papayag, Lola Flor. Isipin mo na lang po na kliyente mo ko. Tanggapin niyo na po, Lola. Kilala mo po si Ate Sabi. Hindi kayo tatantanan yan. Walang nagawa si Lola Flor kundi tanggapin ang inaabot na bungkos ng pera ng mag-ama. Pagkatapos ng araw na yon ay naging abala na ang matanda sa pagtatahi ng damit ni Sabi. Kaya naman, magkatulong sina Onyok at Rafa sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga ng mga halaman ng kanilang lola. Lumipas pa ang mga araw at natapos na rin ang ginagawa ng matanda. Ilang araw na lang ay kaarawan na ni Sabi. Kaya ng araw na natapos ang gown ay inutusan niya ang kanyang mga apo na dalhin yon sa mansyon ng mga Del Mundo. Tumalima naman ang dalawa. Ha? Bagay na bagay sa'yo, Ate Sabi. Pati yung kulay bumahagay. Maganda nga po. Ang husay pala ni Lola manahin ng gown. Wow! Ang ganda naman. Ang galing-galing talaga ni Lola Flor. Hindi talaga ako nagkamali ng desisyon ko. Ang ganda ang ganda. Ay, may kulang. Kailangang mag-heels. Pak! Post dito? Maganda ba? Ha? Bagay ba? Ate Sabi, para kang baliw. Kalerki ka? Posing ang ginagawa ko. Piniflex ko ang gown ko. Bagay sa'yo, te. Tapos nakataas ang hairdo mo at may nakalawit lang na kaunting buhok sa magkabilang gilid ng mukha mo. Bet ko yan. Sandali. May isusuot na ba kayo? Ako po, wala pa. Meron ako. Yung binili mo po noon para sa akin, yung kulay yellow na gown. Oh, huwag kayong malilate ha? Dapat 6 p.m. nandito na kayo bukas. Yes po, excited na po ako. Ngayon pa lang po ako makakapunta sa Dabu. Dabu? Baka naman Debu. Yun nga po.
Sabay na tumawa sina Rafi at Sabi sa sinabi ng batang si Onyok. Pagkatapos ng pagsusukat ay magkakasamang bumaba ang tatlo at nagmeryenda. Pagsapit ng hapon, hinatid ni Sabi ang mga ito sa kanilang bahay. Kinabukasan, araw ng kaarawan ni Sabi ay maagang nagtungo sina Rafa at Onyok sa village ng may kaarawan. 4:00 pa lang ay lumakad na sila sapagkat may kalayuan ang bahay ng mga ito. Bago pa sumapit ang 6:00 ay narating na nila ang patutunguhan. Happy birthday, Ate Sabi! Ito pong regalo ko. Ay, salamat baby boy. Ito naman ang regalo ko. Aba, magkaiba pa kayo ng gift sa akin ha? Nakaka-touch naman. Tama na ang drama. Baka maiyak pa ako at humulas pa ang makeup ko. Tara sa loob. Masayang naglakad ang tatlo papasok. Nang sumapit na ang eksaktong 6:00 ay nagsimula na rin ang programa ng pagdiriwang. Nang matapos yun ay doon lang nagsimula ang kainan. Pasado 8:40 na yon. Magkakasama sa table sina Sabi, Bruno, Rafa at Onyok. Dahil espesyal nga ang pagdiriwang, may mga naglalagay lang ng pagkain sa bawat mesa. Naunang kumuha at kumain ang batang si Onyok. Sarap-sarap naman ang pagkain dito. Sarap. Onyok, dahan-dahan lang. Baka mabilaukan ka. Huwag kang mag-alala, Onyok. Kasi nagpatabi na ako ng iuwi niyo bukas ni Ate Rafa mo. Pinalagay ko na muna sa ref. Iinit na lang natin bukas para naman may pasalubong kayo kay Lola Flor. Ayaw kasi talagang sumama ni Lola at hindi niya raw kaya na magpuyat pa. Ganun talaga. Tumatanda na si Lola Flor. At saka noong panahon naman kasi nila, maaga talagang natutulog ang mga tao. Tama ka riyan. Humagikgik ang magpinsan na sina Sabi at Rafa. Pagkatapos nun ay ipinagpatuloy nila ang pagkain. Lumipas pa ang mga oras at natapos na rin sila. Habang si Onyok naman ay inaantok na at yumukyok na sa lamesa. Inantok ito dahil sa sobrang kabusugan. Napansin naman nila yon. Oh, mukhang inaantok na ang alaga nyo. Bakit hindi niyo muna siya patulugin sa guest room? Hindi. Sa kwarto ko na lang para tabi-tabi tayong tatlo. Mas masaya yun, di ba? Opo, mas komportable rin po na kasama namin si Ate Sabi. Okay. Samahan ko na siya sa kwarto ko. Hindi na. Ako na lang ang sasama kay Onyok. Papatulugin ko lang siya. O sige, may t-shirt ako sa cabinet. Yun na lang ang ipasuot mo sa kanya na pantulog. Okay, salamat. Tito, patutulugin ko na po si Onyok. Sige. Maging masarap sana ang tulog nyo. Buksan mo na lang din ang aircon. Sige po. Sa pagtalikod ni na Onyok at Rafa ay binalingan naman ni Sabi ang kanyang ama. Ngunit nainis lang siya nang mahuli niyang nakangisi ito at nakasunod ng malalagkit na tingin sa pinsan niyang walang kamalay-malay. Kaya naman, pasimpleng hinampas niya ito. Papa, yung totoo, hay ka na naman ba? Ano bang sinasabi mo? Huwag ka na magkaila. Nahuli ko kung paano mo tignan ng pinsan ko. Nakakakilabot ka? Kadiri ka talaga. Nagagandahan lang naman ako sa pinsan mo. Ang ganda rin ang hubog ng kanyang katawan. Demonyo ka talaga mag-isip. Bakit ba kasi kailangan gumamit ka pa ng ipinagbabawal na gamot? Nakakahiya ka. Kahit na ano pa ang sabihin mo, ako pa rin naman ang tatay mo.
Kaya wala kang magagawa sa kung ano man ang gusto kong gawin. Kung may masama kang balak kay Rafa, huwag mo nang ituloy. Naprapraning ka na naman. Kung ano-ano ang iniisip mo. Paanong hindi ako mapapraning? Kung makatitig ka kanina kay Rafa, parang matutunaw na siya. Tumutulo pa ang laway mo. Paranoid. Hindi na nakipagtalo pa si Sabi. Tumayo na lang siya at sinundan ng mga pinsan, sapagkat alam niyang high na naman ang ama sa ipinagbabawal na gamot. Kaya hindi rin siya mananalo rito. Lalo na at may pagkabayolente ang kanyang ama sa tuwing hindi nito nakukuha ang gusto. At para maiiwas ang kanyang pinsan sa masamang tangka ng ama, ay sumunod siya kaagad sa kwarto at siniguradong nakasara ng mabuti ang pinto. Ngunit sa paglalim ng gabi, habang natutulog na sina Sabi at Onyok, ay naalimpungatan ang dalagang si Rafa at nakadama ng pagkauhaw. Kaya naman tumayo siya at lumabas ng silid. Pero nang pababa na siya, ay nasa lubong niya ang kanyang tiyuhin. Ay, Tito Bruno. Oh, bakit gising ka pa? Nakadama lang po ako ng pagkauhaw. Kukuha lang po ako ng tubig. Ganun ba? Kuha ka na lang sa baba. Sandali. May iaabot nga pala ako sa'yo. Baka tanghalian ako ng gising at hindi na kita maabutan. Ano po yun? Yung balansi ko sa pinagawang gown ng dalaga ko. Sige po. Sumunod ko sa akin. Nasa office ko na yon at nakahanda na. Walang kamalay-malay si Rafa na nahulog na pala siya sa bitag ng kanyang tiyuhing may masamang tangka sa kanya. Hindi man lang niya napansin ang mga kakaibang tingin at titig nito sa kanya noong nag-uusap sila. Nang makapasok na sila sa opisina, ay nagulat na lang siya nang bigla itong humarap sa kanya at binigyan siya ng isang malakas na suntok sa tiyan. Dahil doon ay nakaramdam ng panghihina ang dalaga. Bakit po? Sa wakas. Napakabang mo talaga. Amoy baby. Nakakagigil ka. Naisa nang itulak ni Rafa ang kanyang tiyuhin, ngunit wala siyang lakas. Kaya naman nang buhatin siya nito ay sinubukan na lang magpumiglas ng dalaga. Pero higit na mas malakas si Bruno. Wala itong kahirap-hirap na naihiga sa lamesa ang kanyang biktima. Habang si Lola Flor naman ay nagkaroon ng masamang pangitain. Apo, bakit ka umiiyak? Lola, tulungan niyo po ako. Pakiusap. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? May problema ka ba? Sige, sabihin mo kay Lola. Makikinig ako. Tulong! Pakiusap! Tulungan niyo po ako! Paano kita matutulungan, Apo, kung hindi mo naman sasabihin? Kaya ang mabuti pa ay ipaalam mo na sa akin para alam ko kung anong tulong ang magagawa ko. Lola, ayoko pa mamatay. Mamatay? Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Tinatakot mo ko. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Tulungan niyo po ako. Papatayin po ako ni... Hindi na naituloy ni Rafa ang kanyang sasabihin sapagkat biglang umihip ang napakalakas na hangin. Kasunod nun ay isang puwersa naman ang bigla na lang humila kay Rafa palayo sa kanya.
Takot at naguguluhan sa nangyayari ay napatayo siya at isinigaw ang pangalan ng apo. Rafa! Apo! Ang apo ko! Lola! Tulong! Naputol lang ang sigaw ng kanyang apo nang magising sa isang panaginip si Flor. Napabangon ang matanda at napahawak sa kanyang dibdib na malakas na kumakabog. Ang apo ko! Ay, Diyos ko po! Panaginip! Panaginip lang ba talaga ang lahat? Hindi! Paano kung isa yung pangitain? Paano? Pero hindi naman siya ipapahamak ng kanyang mga kamag-anak. Ay, ano ba itong iniisip ko? Isang masamang panaginip lang yata talaga ang lahat. Pagkawika noon ay tumayo si Lola Flor at lumuhod sa harap ng kanyang altar. Doon ay nagdasal siya at nanalangin na sana ay nasa mabuting kalagayan ng kanyang apo. Lingid sa kanyang kaalaman ay may masamang nangyayari na pala sa pinakamamahal niya. Wala man lang siyang kamalay-malay sa lupit na dinaranas ng kanyang Rafa. Tama na po. Pakiusap. Huwag niyo na po ituloy ang tangkanin niyo. Pamangkin niyo po ako. Napakabango mo talaga. Ang tagal kitang pinangarap, Risa May. Ikaw lang kasi. Mas pinili mo ang kuya ko. Mas gwapo naman ako doon. Tito, hindi po ako si Mama. Shh! Huwag kang maingay. Sisiguraduhin kong masasarapan ka rin. Pagbigyan mo na ako, Risa May. Wag! Sabi ng manahimik ka eh. Dumampot ng penholder si Bruno at malakas na hinampas yun ng 3 beses sa ulo ng dalagang nanghihina pa dahil sa pagkakasuntok sa kanyang sikmura. Lingid sa kaalaman ng manyak at langong lalaki ay nakita yun ni Onyok na nagising pala at hinanap ang kanyang ate Rafa. Sisigaw na sana ang bata, ngunit may isang kamay na nagtakip sa kanyang bibig at binuhat siya palayo roon. Ibinalik siya sa silid na kanilang tinulugan. Umiiyak na nagpupumiglas naman ang bata. Ate Rafa, pukpuk, dugo! Onyok, ako to. Si ate sabi mo, huwag ka maingay. Baka marinig tayo ng demonyo. Onyok, ganito. Huwag kang maingay. Iiwan kita rito. Huwag kang lalabas ng kwarto. Naiintindihan mo ba? Huwag kang lalabas hanggat hindi ako dumarating. Si Ate Rafa! Basta dito ka lang. Babalikan ko siya. Huwag ka nang umiyak. Ililigtas mo si Ate Rafa? Oo, susubukan ko. Tumango si Sabi. Kahit pa nga alam niya sa kanyang sarili na natatakot din siya sa kanyang ama. Lalo na at lango ito sa ipinagbabawal na gamot. Pero gusto niyang subukan. Kaya kahit na dinadaga siya, ay bumalik siya sa opisina ng ama. Ngunit pagbalik niya roon ay nakita niyang bumabayo na ang kanyang ama. Sinasamantala na nito ang dalagang walang malay. Naiiyak na napatakip na lang siya sa kanyang bibig. Lalo na at panay pa ang ungol ng kanyang ama na sarap sa kahayupang ginagawa nito. Gustuhin man niyang awatin na ito ay nanginginig ang kanyang tuhod at wala siyang lakas ng loob. Balak na sana niyang bumalik sa kanyang kwarto nang masagi niya ang doorknob. Dahil doon ay nakuha nun ang atensyon ng demonyong adik. Sabrino del Mundo! Sabi ko na nga ba eh. Sorry, pero
Nahuli ka na. Nagawa ko na ang gusto ko sa pinsan mo. Napakasarap niya. Hayop ka. Ang sama-sama mo. Nakakadiri ka. Hayop. Paano mo natin gawin yun? Kadugo natin siya. Anak siya ng kapatid mo. Wala kang pakialam. Dahil wala ka namang alam. Matagal ko nang pinutol ang relasyon ko sa tatay niya. Dahil inagaw niya sa akin ang babaeng pangarap ko. Pinagkaisahan nila ako ng nanay mo. Sigurado ako nakasabwat siya ni Kuya para hindi kami magkatuluyan ni Risa May. At ano naman ang kinalaman ng mama ko sa kademonyuhan mo? Adik ka kasi. Manahimik ka. Anak lang kita. Kaya wala kang karapatan na kontrahin ako. Kasalanan talaga nila dahil pinikot ako ng mama mo. At sinulot naman ng kuya ko ang kaisa-isang babaeng pinapantasya ko. Bakit tinamay mo si Rafa? Wala siyang alam sa nangyari sa nakaraan mo, Papa. Mabuting tao ang pinsan ko. Wala ka nang magagawa. Tapos na. Nasarapan ako. Ang baboy mo. Hayop ka talaga. Hayop. Ang mabuti pa, itiko mo yung bibig mo at pabayaan mo na ako. Huwag ka na rin mag-alala dahil lilinisin ko ang kalat ko. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ayoko. Huwag mo kong subukan. Kahit anak pa kita, kayang-kaya kong kitilin ang buhay mo. Naiintindihan mo ba? Wala ka talagang kasisama. Demonyo! Hayop! Matapos sabihin yon, ay sinakal ni Bruno ang kanyang nag-iisang anak na si Sabi. Pinagbantaan niya itong papatayin kapag may ibang nakaalam ng nangyari. Pagkatapos nun ay bigla siyang itinulak nito, kaya malakas siyang napasalampak sa sahig. Umiiyak at natatakot. Yun ang nararamdaman ni Sabi. Alam niya sa kanyang sarili na tototohanin yon ng kanyang ama. Kaya agad siyang tumayo at nagtatakbo papasok sa opisina. Nilapitan niya ang pinsang walang malay. Niyugyog niya ito, ngunit kahit anong pag-alog ang gawin niya ay hindi ito nagigising. Doon siya biglang kinabahan at kinapa ang pulsuhan nito. Nang wala siyang maramdamang pintig, ay idinikit naman niya ang kanyang tenga sa dibdib ng dalaga. Labis ang pighating naramdaman niya nang wala rin siyang marinig na tibok ng puso ni Rafa. Doon lang niya napansin na patuloy sa pag-agos ang dugo sa ulo nito. Takot na tumakbo siya sa kanyang kwarto. Nadaanan pa niya ang kanyang ama na papasok naman sa silid nito. Pagpasok sa sariling silid ay inabutan niyang umiiyak pa rin si Onyok. Huwag ka maingay, Onyok. Baka marinig tayo ng halimaw sa labas. Si Ate Rafa po. Patawarin mo ako. Pero hindi ko kayang labanan ng halimaw. Ganito, mamaya, pag-alis ng halimaw, ihahatid na kita kina Lola Flor. Ang gawin mo, sabihin mo kaagad sa iba ang nakita mo. Si Ate Rafa, isasama po ba natin? Hindi na natin siya may sasama eh. Kasi wala na siya. Onyok, makinig ka.
Hindi mabait ang papa ko. Kaya wag na wag kang magtitiwala sa kanya. Pagdating mo sa bahay niyo, kaagad mo sabihin ang lahat kay Lola Flor. Paano ka po? Huwag mo na akong alalahanin. Basta itatakas kita dito sa impyernong bahay na to. Yun nga ang ginawa ni Sabi. Nang sumapit na ang umaga at batid niyang malalim na ang tulog ng kanyang ama, ay kinuha niya ang susi ng kanilang sasakyan. Ngunit bago niya ihatid ang bata ay bumalik siya sa opisina. Nang makita niyang nandun pa rin ang katawan ng kanyang pinsan na malamig na, ay binuhat niya yon at isinakay din sa likod ng sasakyan. Kinakabahan man ay buo ang loob niya na ipaalam kay Lola Flor ang kahayupan ng ama. Ate Rafa! Ate Sabi! Ano na po ang gagawin natin? Hindi ko rin alam. Huwag ka munang maingay, please. Tinikom naman ni Onyok ang kanyang bibig. Yakap-yakap niya ang ulo ni Rafa na binalutan ni Sabi ng tela. Paglipas ng mahigit 1 oras ay narating na nila ang harap ng bahay ni Lola Flor. Kabado man ay naunang bumaba si Sabi. Masaya naman siyang sinalubong ni Lola Flor. Ay, mga apo! Ang aga niyo naman yatang umuwi. Oh, bakit ganyan ang mukha mo, Sabi? Lola... Sorry po. Ha? Ano bang sinasabi mo? Wala na po si Rafa. Ano bang sinasabi mo? Di ba kayo ang magkakasama? Lola! Lola! Si Ate Rafa! Ano ba? Apo? Ang apo ko! Anong ginawa niyo? Bakit hindi niyo siya sa ospital dinala? Sorry po. Nagugulo na po talaga ako. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Apo ko! Sorry po. Hindi ko po siya nailigtas. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Lola Flor kay Sabi na itinuring na rin niyang apo. Mas lalo pang sumiklab ang kanyang galit nang sabihin ni Onyok kung sino ang may kagagawa nun. Magkakatulong naman nilang ibinaba ang katawan ng dalaga. Ang ama mo ang may gawa nito? Bakit hinayaan mo na sapitin ni Rafa ito? Bakit? Papatayin po ako ni Papa. Kaya ayos lang ang ginawa niya. Kaya pinabayaan mo na. Idedemanda ko ang tatay mo. Kung talagang may konsensya ka, itumistigo ka. Hindi po pwede. Ayoko pa mamatay. Patawarin niyo po ako. Pero hindi po ako makakatulong. Matapos sabihin yon ay nagmamadaling umalis si Sabi. Pinakaripas nito ng takbo ang sasakyang ginamit sa paghatid. Habang hindi naman makapaniwala si Lola Flor sa nangyayari. Napayakap na lang siya sa bangkay ng kanyang apo at umiyak. Kasabay ng kanyang pagdadalamhati ay ang pagdilim ng kalangitan. Tila ba tumatangis din ang mga ulap sa kanilang nasasaksihang pighati ni Lola Flor. Lumipas pa ang mga araw. Ang 1 linggong burol ni Rafa na naganap ay kasabay ang sunod-sunod na bagyo. Maging ng libing nito ay umuulan din ng malakas na may kasamang hangin. Magkaganon pa man ay laging marami ang nakikiramay.
Ngunit kahit anino ni Sabi at Bruno ay hindi nakita roon. Lola, ano na po ang gagawin natin? Ipapakulong na po ba natin yung halimaw na sinasabi ni Ate Sabi noon? Hindi. Hindi sa ganoong paraan natin sila gagantihan. Pero ang sabi niyo po noon, masama ang gumante. Iba na ngayon, Apo. Buhay ang kinuha nila sa atin. Kaya buhay rin ang hihingin kong kapalit. Sisiguraduhin kong pagsisisihan nila ang mga ginawa nila sa ate Rafa mo. Paano niyo po gagawin yun? Basta, magtiwala ka lang. Si Lola na ang bahala. Paano po pala itong ibang gamit ni Ate Rafa na hindi na po naisama sa kanya? Huwag mo na lang gagalawin. Malungkot na yumakap si Onyok sa kanilang lola. Bagamat hindi niya alam ang sinasabing ganti ng kanyang lola, ay mas nangingibabaw ang pangungulila niya sa dalagang hindi man niya kadugo, ay minahal at inalagaan siya na parang kapatid. Habang nagluluksa pa ang dalawang naulila ni Rafa ay naging impyerno naman ang buhay ni Sabi. Nakakadama siya ng konsensya dahil wala siyang ginagawang hakbang para maparusahan ang hayop niyang ama. Ate Sabi? Rafa, buhay ka? Buhay pa sana ako kung tinulungan mo ako ng gabing yun. Pero pinabayaan mo lang akong babuyin. Bakit hindi mo ako tinulungan? Bakit mo hinayaang mamatay ako? Ang sama mo! Rafa! Hoy! Anong Rafa? Bakit? Sinusundo ka na ba ng pinsan mo? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Lumabas ka dito! Alis! Hoy bakla! Baka nakakalimutan mong pamamahay ko to. Baka gusto mong isunod kita sa pinsan mo. Ano pa bang gusto mo? Pinatay mo na nga si Rafa. At ano, isusunod mo ko? Aba, talagang bastos ka. Gusto mo yata talagang makatikim na naman ng bugbog. Hoy bakla, may atraso ka pa sa akin. Itinakas mo ang katawan ni Rafa na dapat ay pinabayaan mo lang sa akin. Alam mo bang para akong ulol na hindi makita ang masarap na pagkain ko? Demonyo ka talaga. Hindi ko matanggap na ikaw ang tatay ko. Gago ka pala eh. Naging mabait lang ako sa'yo para mas lalong mapadaling mapalapit ako sa pamilya ng kuya ko. Ano bang akala mo? Tanggap kita? Ang kapal naman ng mukha mo. Matapos sabihin yon, ay bigla na lang hinablot ni Bruno ang ulo ng anak at saka ito sinapak-sapak ng ilang ulit. Lumaban si Sabi at tinadyakan ang ama. Nang makawala sa pagkakasabunot sa kanya, ay dali-dali siyang tumakbo papasok ng banyo. Dahil sa hindi siya naabutan ng ama, ay nagwala ang may edad na lalaki. Pilit pinapabuksan sa anak ang pinto na makailang ulit na sinipa. Pero dahil sa takot na patayin siya nito, ay napaupo na lang siya sa gilid at umiyak. Batid niyang sabog na naman ang ama, kaya siya na naman ang napag-inita nito. Habang sa bahay naman ni Lola Flor, ay abala ang matanda sa pagbabaon ng isang kahon sa kanyang hardin. Nang matapos ito sa ginagawa, ay pumasok ito sa kanyang kwarto at isinagawa ang pagganting kanyang sinasabi. Ipapatikim ko ngayon sa iyo, Bruno. Ang sakit na naramdaman ng aking apo sa palad mo. Sisiguraduhin kong magdurusa ka. Matagal ko na ring hindi ginawa ang pambabarang. Pinilit kong kalimutan ang karunungan ko. Pero ngayon, ayoko man ay magbabalik na ang dating malupit at walang pusong Flor na ibinaon ko na kasama ng anak ko. Kaya humanda kayo sa pagbabalik loob ko sa itim na mahika.
Dahil baboy ka at nilapastangan mo ang aking apo ay gagawaran kita ng isang regalo. Sisiguraduhin ko na mauubos ang laman ng sandata mo sa mga alaga ko. Umusal ng Latin na salita si Lola Flor. Pinausukan din niya ang larawan ng salarin. Pagkatapos noon ay inilagay naman niya sa isang lata na may takip ang larawan. Kasunod na hakbang ay binuksan niya ang taguan ng kanyang mga alaga na nasa ilalim ng sahig. Walang pagdadalawang isip na dinampot niya ang lalagyan ng isang malaking alupihan. Tumatawa-tawa pa siyang kinakausap yun. Alam kong nagugutom ka na. Matagal-tagal din tayong hindi nagkasama, aking paboritong alaga. Kaya huwag ka nang mainip. Dahil may ibibigay akong masarap na pagkain. Gusto ko ay ubusin mo ang laman ng maselang parte ng baboy na Bruno na yon, ha? Nakangisi pa si Lola Flor nang buksan niya ang lalagyan ng alupihan at itaob yun sa lata kung nasaan ang larawan ni Bruno. Matapos niyang maisali ng alupihan, ay kaagad na tinakpan niya yon at dinasalan. Nang matapos na niya, ay inilagay niya ang lata sa ilalim ng kanyang kama at saka nag-isip kung ano pa ang kanyang gagawin. Habang sa mansyon ng mga Del Mundo, ay muling binubugbog ni Bruno ang anak. Gago ka! Tatakasan mo pa ako? Ano bang akala mo? Maisusuplong mo ako sa pulis? Kahit hindi kita isuplong sa pulis, alam na rin naman nila Lola Flor ang kahayupan na ginawa mo. At sa palagay mo ba, may maisasampa silang kaso sa akin? Lalo pa nga, at hindi ka rin naman tumistigo. Kaya nga nandito pa din ako, at malaya. Oo, naduwag ako. Dahil ayoko pang mamatay. Pero kung ganito rin naman... Hindi na naituloy ni Sabi ang kanyang sasabihin nang bigla na lang mamilipit sa sakit ang kanyang ama. Kaya naman kinuha niya ang pagkakataong yun para tumakas. Itinulak niya ang kanyang ama at sa pagkakatumba nito ay dali-dali siyang tumakbo. Nais man ni Bruno na habulin siya ay wala na siyang nagawa pa dahil sobrang sakit ng kanyang pagkalalaki. Para bang may kung ano sa loob nito at sa bawat pagkilos niya ay mas sumasakit pa. Pero tila walang katapusan ang paghihirap na yon ng lalaki. Dahil nang tinangka niyang tumayo, ay bumagsak naman sa kanya ang bakal na upuan ni Sabi na siyang kinapitan ng may edad na lalaki. Tumama yon sa gilid ng kanyang ulo, kaya nawalan siya ng malay. Habang sa bahay naman ni Lola Flor, ay may naisipan siyang idagdag na kaparusahan kay Bruno. Hindi, kulang pa ang aking ginawa. Dapat mas magdusa pa siya. Alam ko na, gagamitin ko ang aking mga uod para kahit buhay pa siya ay maramdaman niya ang pakiramdam ng naaagnas. Yun nga ang ginawa ni Lola Flor. Muli siyang nagdasal at inulit sa panibagong lalagyan ang proseso ng kanyang pambabarang. Isa pa ay nais na rin niyang kitilin ang buhay ni Bruno. Mas nais nga lang niya na makaranas muna ito ng paghihirap bago ito malagutan ng hininga. Makakahinga na sana siya ng maluwag dahil natapos na niya ang ikalawang pambabarang. Ngunit biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at iniluwanon si Onyok na gulat na gulat. Lola, ano pong ginagawa ninyo? Bakit hindi ka man lang kumatok? Ano pong mga yan? Bakit ang dami pong kandila? Nakatakip pa ng itim na tela ang bahagi ng altar ninyo. Ano po bang ginagawa ninyo? Wala ito. Ano bang kailangan mo? Kakain na po tayo ng hapunan. Naiinit ko na po yung natira nating ulam kagabi. Sige na, susunod na ako.
Mabilis ang naging kilos ng matanda at inayos ang kanyang mga gamit. Nang matapos na ay sumunod na nga siya sa kanyang ampon. Paglipas ng ilang minuto ay nagsasalo na sila sa hapunan. Magtatanong sana si Onyok tungkol sa nakita niya kanina nang makarinig sila ng sunod-sunod na katok. Lola Flor! Anong ginagawa mo rito? Ang kapal din talaga ng mukha mo, ano? Ate Sabi, anong nangyari sa'yo? Bakit puro ka pasa? Napaaway ka... Lola, alam ko po na malaki ang kasalanan ko sa inyo. Pero wala na po ako matakbuhan. Tumakas lang po ako kay Papa. Papatayin niya po ako kapag nakita niya ako. Ang itim talaga ng budhi ng hayop na yon. Lola, papasukin na po natin si Ate Sabi. Hindi po ba ang turo niyo sa amin tumulong hanggat kaya at huwag magtatanim ng galit sa kapwa? Sige, papasukin mo. Pero hindi ibig sabihin ay pinapatawad ko na siya. Malaki po ang kasalanan ko, Lola. Pero ngayon, handa na po ako. Tetestigo na po ako laban kay Papa. Hindi na kailangan ng testigo dahil hindi ako magdedemanda. Pumasok ka na. Matapos papasukin si Sabi, ay hindi na itinuloy ni Lola Flor ang kanyang pagkain. Bagkus ay tinungo niya ang kanyang kwarto at nagsagawa na naman ng isang ritual para sa pambabarang. Pero iba ang target niya ngayon. Wala naman sana siyang planong idamay si Sabi, pero nabuhay ang galit at tampo sa kanyang puso. Kaya naman binarang niya ito. Nilagyan niya ng bubuyog ang tenga nito. Kinabukasan ay dumadaing si Sabi ng sakit ng ulo. Ate Sabi, ang aga niyo naman po nagising. Gusto kong ipaghanda si Lola ng almusal. Alam kong hindi ako basta mapapatawad ni Lola. Pero kahit sa ganitong paraan lang, sana mabawasan man lang ang galit niya sa akin. Kahit kaunti lang. Ate, mabait si Lola. Siguro po, hindi pa siya makapagpatawad ngayon. Pero ramdam ko po na babalik din sa dati si Lola. Naniniwala ako sa sinabi mo. Dahil hindi naman kayo lalaking mabait ni Rafa. Kung hindi dahil kay Lola. Ang ulo ko! Ate Sabi, ano po nangyayari sa'yo? Ang sakit-sakit! Dahil sa sakit na nararamdaman ay nawala ng malay si Sabi. Nataranta naman si Onyok at kaagad na tinawag si Lola Flor. Ano na naman bang arte ng baklang yan? Lola, hindi po nag-iinerte si Ate Sabi. Kanina dumadaing siya ng sakit ng ulo niya. Tapos po, bigla na lang siyang sumigaw habang hawak niya po yung ulo niya. Tama lang sa kanya yan. Duwag kasi siya. Lola, paano niyo po nasasabi yan? Naninibago po ako sa inyo. Dahil simula noong bata pa po ako, lagi niyo kaming pinapangaralan ni Ate Rafa na maging mabuti sa kapwa kahit na may kasalanan to sa amin. Kasama na po ba ni Ate Rafa ang malambot ninyong puso? Pinatay na rin nila ako nang kunin nila ang buhay ng apo ko. Lola, paano niyo po nasasabi yan? Naninibago po ako sa inyo. Dahil simula noong bata pa po ako, lagi niyo kaming pinapangaralan ni Ate Rafa na maging mabuti sa kapwa kahit na may kasalanan to sa amin. Kasama na po ba ni Ate Rafa ang malambot ninyong puso? Gusto mang magtigas-tigasan ni Lola Flor ay hindi niya magawa, lalo na nang makita niya ang lungkot sa mata ng kanyang ampon. Kaya naman kinalma niya ang kanyang sarili at sinabihan itong lumabas na ng silid.
Hindi man niya lubos pang napapatawad si Sabi sa kaduwagan nito, ay aalisin na niya ang barang sa Becky. Pero hindi kay Bruno. Nang matapos na niyang maisawalang bisa yon ay nagbihis siya. Gusto na niyang tapusin ang buhay ng lalaking ng baboy sa kanyang apo. Lola Flor, mabuti at nadalaw po kayo. Nandito lang ako para tignan ang lagay mo. Mukhang hindi ka na rin naman magtatagal. Pasensya na po kayo sa itsura ko at amoy ko. Nagkaroon po kasi ako ng kakaibang sakit kung saan na po ako nagpagamot. Pero wala talaga. Parang nalulusaw ang mga laman ko. May mga uod ring lumalabas. Pero kahit mga magagaling na doktor, hindi malunasan o masabi kung ano ba ang nangyayari sa akin. Gusto mo ba talagang malaman? Malaman ang alin po? Tutale, mamamatay ka na rin naman. Mabuti pang aminin ko na kung ano ang sakit mo. Ang totoo niyan ay mga alaga ko ang nasa katawan mo. Ilang taon din silang gutom sa laman ng tao. Kaya siguro ganito kabilis ang pagkain nila sa laman mo. Baka bukas buto ka na lang. Mangkukulam ka? Putang ina. Tanggalin mo ang mga nakakadiring uod na to sa katawan ko. Kung tutuusin masyado pa nga madali ang pagkamatay mo. Hindi ka man lang nagdusa ng husto. Hindi mo man lang naramdaman ang totoong galit sa puso ko. Tarantadong matanda ka. Sa oras na gumaling ako, isusunod na kita sa apo mo. Magsama-sama na tayo sa impyerno. Wala namang magagawa ang galit mo Dahil ilang oras na lang, alam kong bibigay na ang katawan mo. Napakasaya mong pagmasdan. O sige na, aalis na ako. Sinilip lang talaga kita. Gusto ko kasing makita ang mukha mong nahihirapan. Sandali, Lola Flor. Nakikiusap ako. Tanggalin mo na po ang mga ito sa katawan ko. Handa akong magbayad. Kahit gaano kalaki. Kahit magkano. O kaya, kahit anong gusto mong ibigay ko. Pera, pansyon, kotse, kahit ano. Ay, kay sarap pakinggan na nakikiusap ka. Pero buo na ang desisyon ko na ilagay ka na sa dapat mong kalagyan. Kaya pasensyahan na lang tayo. Kung gusto mo talagang umalis sila sa katawan mo, subukan mong maligo ng asido. Muli ay tumawa pa ng malakas si Lola Flor, habang panay naman ang pagmumura ni Bruno. Matapos ang araw na yon, nabalitaan na lang nila na namatay daw si Bruno dahil nabaliw ito kaya pinaligo ang asido. Magkaganon pa man ay batid ni Lola Flor na siya ang nagbigay ng ideyang yon. Nawala man ang taong kumuha ng buhay ni Rafa, ay hindi pa rin tuluyang naghihilom ang sugat na nilikha nun. Pero kahit na ganon pa man, ay hindi na niya binibigyang pansin ang tampo at galit sa isa pang nagkasala sa kanyang mata. Yon ay si Sabi. Hindi pa man niya ito napapatawad, ay sinusubukan niya para sa isa pang tao na naniniwalang mabuti ang kanyang puso. Nakakatakot talagang galitin ang mga mababait na tao, sapagkat kung minsan ay nakakatakot silang gumanti. Para sa ating mga tagapakinig, naway nakapulutan ninyo ng aral ang ating istorya ngayong araw. May ilan lang akong iiwan na babala sa inyo.
Una, ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay labis na nakakaapekto sa utak at kalusugan ng isang tao, kung kaya't ito'y iwasan. Ikalawa, kahit gaano pa kabuti ang iyong puso, kung puno naman ito ng galit at kung may kasamaan kang nagawa, ay kasalanan pa rin yun. Kaya huwag tayong magpapadala sa galit. Ikatlo, minsan ay mahirap na talagang magtiwala. Dahil sa panahon ngayon, kahit sarili mong kadugo ay gagawan ka ng masama. Kaya piliin nating mabuti ang ating pagkakatiwalaan. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Hi kina Mercy Dulce, Jingva Flor, Imelda Cordova, Jenny Balagtas, Rubelin Eneria at sa Eneria family, Mel G. Tupal, Mirna Alfaro, Kimpoy Feliciano, Razon Yao, Mel Santarita at Marlene Guevara. Kumusta kayo, Mean Francisco at sa kanyang asawa na si Joey Valdez at sa pamangkin niyang si Luke Andrew Valdez? Aslam Liza, Tolit 77 Agri Farm at sa kanyang asawang si Arian Aquino ng Lumban, Laguna. Chris Gel Mamado, Joanna Enriquez, Gina Veldad, Norlen Articona, Pinados Melin at sa kanyang partner na si Jessie Gomez. Hello din kina I Love Traveled, Sherin Solero Masagka, Christian Gonhoran, Kim Seika at sa Perez family ng San Rafael, Bulacan, Chris Villanueva at Ronald Belza Bahado, Desiree Reganit, Lydia Lopez, Josephine De Peñosa at kay Mike James Tapak. Shout out kay Amanda Joyce Page o Page ng Angeles City, Roslyn Mangilin, Raquel Torno at sa Torno family, Perante Torno family at sa kanyang asawa na si Jonathan. Ingat ka raw lagi sa work mo. Hi kay Daphne Alejandro, Febe Ranyada, Chef M at sa mga kasamahan niya sa Amira Boxes Handicraft na sina Ate Auring, Ate Ne, Maring Faye at Ate Juliet. Shout out kay Leonora Concesino at sa mga taga Caloocan City North, kay Jonalyn Navales. Shout out daw kina Raymond at King. Hi kina Evelyn Abong Carbakil, Asia Cherry Turado, John Dili Fajardo, Eduardo Ocampo, Ana Maria Lanza Filipino, Renesa June Rios Ramos, kay Reng, kay Jeng Aspar at kay Richelle Ann 19. Shoutout din kay Janisa Toledo, Jonah Condua, Supladang Pasaway, Rosalina Bugayong, Lovely Rose Roa, Sydney Crosswind, Grace Limsiaco at happy birthday sa kanyang mama na si Susanita Limsiaco at asawang si Richard Bernil. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa laging pakikinig mga apo.